إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشريف اتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين من الشاكرين. Ang lahat ng papuri ay natatangi lamang sa nag-iisang Diyos, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ako'y sumasaksi na walang karapat dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at huling sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naway ang pagpapala, kapayapaan ay mapasa ating mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam, sampu ng kanyang mga pamilya at mga kasamahan, at sa lahat ng tumahak sa kanyang landas hanggang sa huling araw. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, ayon sa malapit itong kahulugan, hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao liban na lamang na ako'y kanilang sambahin. Ibig sabihin, nilikha tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundong ito upang sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit ang tanong, anong klaseng pagsamba? Paputol-putol ba na pagsamba o tuloy-tuloy na pagsamba? Ang tunay na pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ay yaong tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang ating pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa dumating sa atin ang kamatayan. Kaya naman, binanggit pa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isa pang aya sa Quran, kanyang sinabi, qala Allah ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Ayon sa malapit itong kahulugan, sambahin mo ang iyong Panginoon hanggang sa dumating sa iyo ang kamatayan. So tuloy-tuloy ang ating pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa tayo ay nabubuhay pa dito sa mundong ito. At sa hadith naman ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa bithalat. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapag namatay daw ang anak ni Adam o pumanaw ang anak ni Adam, ay mapuputol ang lahat ng kanyang mga gawain, liban na lamang sa tatlo. Ibig sabihin, mapuputol lamang ang ating pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala kapag dumating lang sa atin ang kamatayan. Doon lamang mapuputol ang ating pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. So tuloy-tuloy ang ating pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa dumating sa atin ang kamatayan. Kaya naman, sa mabiyayang araw na ito, banggitin natin ang ilan
sa kainaman o kahalagahan ng pagpapalagi sa gawaing kabutihan. Sapagkat kapag nalaman mo ang halaga ng isang bagay, ito ay pinapahalagahan mo. Ito ay binibigyan mo ng importansya. Nabanggit sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa hadith ni Aisha radhiyallahu anha, nakatotohanan na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay tinanong. Ang tanong sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mal ahabbu ila Allah? Ayyul a'mal ahabbu ila Allah? Alin sa mga gawain ang pinakaminamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala? Alin sa mga gawain ang kaibig-ibig kay Allah subhanahu wa ta'ala? Ang tugon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'malu ila Allah adwamuha wa in qalla. Ang pinakaminamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinaka-kaibig-ibig na gawain o mga gawain kay Allah subhanahu wa ta'ala ay yaong tuloy-tuloy. Kahit na ito ay kaunti lang. So, ibig sabihin, kahit na ang iyong gawain ay kakaunti lang, basta ito ay tuloy-tuloy, ito ay minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tinanong pa si Aisha radhiyallahu anha kung ano ang gawain ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanyang sinabi, kana amaluhu dima. Kana amaluhu dima. Ibig sabihin, palagian. Pinapalagi niya ang kanyang gawain. Tinutuloy-tuloy ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanyang gawain. Yan ang gawain ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kapag meron siyang ginagawa, ay tinutuloy-tuloy niya. Pinapalagi niya ito. Ano ang mga kainaman ng pagpapalagi sa gawaing kabutihan? O di kaya yung samara, epekto o bunga ng pagpapalagi sa gawaing kabutihan? Ang unang kainaman ng pagpapalagi sa gawaing kabutihan, laylu mahabbatillahi ta'ala. Makakamit mo raw ang pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag pinapalagi mo ang gawaing kabutihan. Mamahalin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag itinutuloy-tuloy mo ang paggawa mo sa gawaing kabutihan. Isa yan sa makukuha mo na gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, na makakamit mo ang pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagpapalagi mo sa gawaing kabutihan. Ikalawa, al-ibtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ito ay ang pagsunod sa sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang pagpapalagi sa gawaing kabutihan, ito ay pagsunod sa sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Tulad ng nabanggit sa hadith ng Aisha radhiyallahu anha, sabi niya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amala amalan athbatahu ay dawama alayhi. Rawahu Muslim. Ang kalagayan daw ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay kapag gumawa ng gawain, pinapalagi niya ito. Tinutuloy-tuloy niya yung gawain niya. So kapag pinapalagi mo ang paggawa ng gawaing kabutihan, ito ay kabilang sa pagsunod sa sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At kabilang din ito sa mga gandang gawain. At gagantimpalaan ka rin rito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatlo, suhulatul amalus salih al-mu'tad alayhi. Suhulatul amalus salih al-mu'tad alayhi. Magiging madali sa iyo ang paggawa ng kabutihan sa pamamagitan ng pagpapalagi mo dito. Magiging madali sa iyo ang paggawa mo ng kabutihan sa pamamagitan ng pagpapalagi mo sa Kanya. Pag pinapalagi mo sa pagpapalagi mo sa gawaing kabutihan na ito. Lianna an-nafs idha ulifat shay'an sahula 'alayha.
Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay nakasanayan niya ang isang bagay, ay magiging madali na lamang sa kanya kapag pinapalagi niya ito. Kapag pinapalagi niya itong ginagawa, magiging magaan sa kanya kapag ito ay nakasanayan niya. Kapag palagi niya itong ginagawa. At isa pa, hindi siya mapakali kapag hindi niya ito na isasagawa. Ano ang halimbawa niya? Halimbawa na lamang kapag ang isang tao ay nakasanayan niya na magsala ng 2 rak'ah na sunna bago ang fajr. Ito ay magiging madali na lamang sa kanya. Napakagaan na lamang sa kanya ang pagsusuna o pagdarasal ng 2 rak'ah bago ang fajr. Bakit? Dahil pinapalagi niya ito. At nasasanay siya rito at hindi siya mapakali kapag hindi niya ito na isasagawa. Kapag hindi siya makapagsala ng 2 rak'ah na sunna bago ang fajr. So, ganun din sa atin. Yung mga nakasanayan natin na gawain, lagi natin ginagawa, palagi natin ginagawa, magiging madali na lamang sa atin. Sobrang dali na lamang sa atin. At yan ay may dalil sa Quran. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa malapit nitong kahulugan, at yaong mga nagsumikap para sa amin, jahadun nafs, pinigilan nila ang kanilang mga sarili, pinigilan nila ang kanilang mga pagnanasa, kanilang mga desire. Sila ay nagsumikap, nagpursige, gumawa ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tinuloy-tuloy nila ang pagsamba, ang gawaing kabutihan para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pinigilan nila ang mga sarili, itinuloy-tuloy nila ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Itinuloy-tuloy nila ang gawaing kabutihan. Siguradong gagabayan namin sila sa aming mga landas. Ang ginamit ng Allah subhanahu wa ta'ala ay subul, plural, mga landas, aming mga landas, mga daan, padadaliin namin sa kanila, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang aming mga landas. Sabi ng mga ulama natin sa tafsir, ginamit ng Allah subhanahu wa ta'ala mga daan dahil padadaliin namin sa kanila ang mga kalagayan. Maraming mga kalagayan. Padadaliin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga kalagayan. Kapag ikaw ay nagsumikap sa paggawa ng gawaing kabutihan, pinigilan mo ang iyong sariling pagnanasa para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, gagabayan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Padadaliin sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga gawaing kabutihan at lahat ng iyong kalagayan. Padadaliin sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala pagsasabuhay mo sa iyong relihiyon. Padadaliin sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong mga gawain. Gagabayan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paghahanap buhay. Gagabayan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong pamilya. Gagabayan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong paninda at gagabayan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga kalagayan. Kapag ikaw ay nagsumikap sa paggawa ng kabutihan para sa Allah subhanahu wa ta'ala. So magiging madali sa iyo ang paggawa mo ng kabutihan kapag pinapalagi mo ang gawaing kabutihan. Sa hadith naman na nabanggit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa hadith na rawahul Bukhari, kanyang sinabi, man yatasabbar, yusabbiruhullah. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sino man na magsabar, pilitin niya na magsabar, halimbawa, yung mga sunnah at mga obligadong ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag pinilit mo ito na gawin at ipinagpatuloy mo ito, padadalhin sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang bagay na ito. Kabilang din sa kainaman ng pagpapalagi sa gawaing kabutihan para sa Allah subhanahu wa ta'ala, istimraru ajril amali salih al-mu'tada alayh. Istimraru ajril amali salih al-mu'tada alayh.
Kabilang din ito sa kagandahan ng pagpapalagi sa gawaing kabutihan. Ibig sabihin, magpapatuloy ang gantimpala ng gawain mo na nakasanayan mo kahit na ito ay maputol. Dahil sa mga kadahilanan. Yung gawain mo na ipinagpatuloy mo, tuloy-tuloy ang gantimpala nito kahit na ito ay maputol ng may dahilan. Anong halimbawa niya? Halimbawa na lamang, ikaw ay nagsasala ng 2 rak'a na sunna bago ang salatul fajr. Nakasanayan mo ito. Pinapalagi mo ito. Hanggang sa dumating yung panahon, dumating sa punto na ikaw ay nagkasakit. Kaya hindi ka nakapagsala ng 2 rak'a na sunna bago ang fajr. Isusulat pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala na para kang nagsala ng 2 rak'a na sunna bago ang fajr ng kumpletong gantimpala. Anong dalil? Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marida 'abdu aw safar, kutiba lahum mithla ma kana ya'malu muqiman sahih." Sa malapit nitong kahulugan, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapag ang isang alipin ay nagkasakit o di kaya ay naglakbay, ay isulat pa rin ang gantimpala niya, yung gawain na yon na nakasanayan niya na para niya itong ginawa, na wala siyang sakit. O di kaya para niya itong ginawa na parang hindi siya naglakbay. So para niya pa rin ginawa yung bagay na yon. Ginawa niya pa rin ang kanyang nakasanayan. Kapag nagkasakit ang isang tao, ang isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya hindi niya nagawa ang isang bagay na nakasanayan niya, ang isang ibadah na nakasanayan niya dahil doon sa sakit niya. Yun ang dahilan kung bakit hindi siya nakapagsagawa. O hindi niya naisagawa yung kanyang nakasanayan. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isusulat pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala na gantimpala niya na para niyang ginawa yung bagay na yun. Yung bagay na nakasanayan. Mashallah, napakalaking gantimpala nito mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ugaliin natin ang pagpapalagi sa paggawa ng kabutihan upang makamit natin ang gantimpala na ito. Ang gantimpala na mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. وأقول ما تسمعون وأستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.